So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit for another video, and for today's video, ayan, pag-uusapan ulit natin yung sobrang benta ngayon na tablet. Grabe, sobrang mura niya lang talaga. Itel Visa Tab 30s, sulit ba? Tara, pag-usapan natin. Mga idol, kung naghanap kayo ng mura na tablet, ito na po ang magandang i-recommend sa inyo, ang Itel Visa Tab 30s. And for today's video, tatalakayin nga natin kung sulit nga ba itong i-purchase ngayong 2026. So itong smartphone na to ay lumabas noong 2025 with a price tag na I think nasa 6,000 plus ang Itel Visa Tab 30s with 4GB of RAM and 128GB of internal storage. Pero ito malupit, dito sa ating view products, malapit ng payday ulit. Dito sa product link natin na sa tinuturo ko, may link dyan itong Itel Visa Tab 30s. Aba, mura nyo lang makukuha. For as low as 4,000 pesos, pwede nyo makukuha ang Itel Visa Tab 30s. Kasama na yung voucher natin dyan. So, pag wala yung voucher, usually nasa ano siya, 5,000, kaya mag-range siya ng 4 to 5,000 pesos pag in-apply nyo yung voucher natin. Again, yung voucher natin, pag clinic nyo mismo yung product link dito, magja-generate po yung voucher na yan up to 1,000 pesos of additional discount yan doon sa tablet na to. So bukod doon sa sale price na sa online, meron pa additional discount na makukuha kayo dahil galing kayo dito sa ating video. Yan po ay voucher na yan ay pala-collaboration ng YouTube Shopping at ng online platforms kung saan napakalaking tulong sa mga consumers natin. Again, no worries naman pagbibili sa online as long as bibili kayo sa mga official stores. Okay na okay yan or all goods yan mga idol. So, the Itel Visa Tab 30s is biruin mo, hindi talaga ako makaniwala ng 4,000 pesos lang tong tablet na to. At etong tablet na to ay na-review, unbox and game test ko na to mga idol, and binigay ko to sa tito ko and so super satisfied siya for a price tag na 4,000 pesos at 11 inches na screen size. Ba, napakasulit talaga. Usually kasi pag ganito mga price range, take for example the Samsung Galaxy Tab A9, 8 inches ang screen size. Ito is 11 inches. So hindi lang yon, the resolution itself napakataas, 2K resolution for a tablet. Ganito price tag ay napakasulit talaga. Again, for a tablet device, usually talaga more on focus sila is screen display. Kasi syempre, ang binibili talaga ng consumer sa tablet, display quality talaga. Kaya all in ng mga brands natin ang pagandahan kumbaga ng screen display, kasi kumbaga para masatisfied ang mga consumers natin. Biruin mo 11 inches, 2K resolution, mas mataas pa to sa mga smartphones na sa mga ibang higher entry na kumbaga, what do you call this one? Ano yung tawag dito? Sa mga iba is Full HD Plus 1080p. Ito, napakalaki na ng display, 2K resolution pa ma-offer. Kaya may enjoy nyo manood na movies dito. And of course, pag naglalaro kayo, 9Hz screen refresh rate for me is very typical for a tablet device, especially for this kind of price tag. Kaya isang magiging buying factor nyo or pinakasulit talaga sa Itel Visa Tab 30s is the screen display mga idol. Okay? Next, the processor. So when it comes sa processor, same na same din sa kanyang counterpart. I think the counterpart of this tablet is yung Infinix XPad 20 na na-review, unbox, game test rin natin yan. And hopefully pumatok din yun. I know marami rin nagkaka-interest sa Infinix XPad 20. Pero more on a time, mag-review ulit tayo ng mga ganyan tablets. So, dito sa Infinix XPad 20 mga idol is G88 din siya, ultimate. Same din dito sa Itel Visa Tab 30s. So again, the G88 is not a slow processor. Okay na okay yan mga idol. Na-game test ko na tong Itel Visa Tab 30s and so far so good naman ang performance niya for a budget tablet device. Okay? Maganda i-clear natin yan na pagbibili tayo ng any units, wag lang tayo, pag narinig nyo, G88, pangit. Hindi Tingnan nyo muna kung magkano nyo siya nakuha. G88, pag nakuha nyo ng 10K, 9K given, hindi siya sulit. Pero pag nakuha nyo ng 4,000, 5,000, 6,000 and a tablet device, okay po yan. The performance is there. It can handle day-to-day tasks and especially gaming. So, dito sa Vista Tab 30s, nakapag-try ako dito ng mga few games like ML, COD, Genshin Impact, lowest settings, pinaka-the best siya. Roblox, makakalaro kayo dito. Nag-try ako rin ng Roblox dito and so far so good din naman ang performance niya. Kaya kung ibibigay niyo yung tablet na sa anak nyo at pang Roblox niya lang, okay siyang i-recommend. Pero Loz,
Okay po ba ang 4 GB of RAM? Again mga idol, ang mga RAM ngayon is nagdedepende rin kung magkano siya nakuha. Dito naman sa itel Vista Tab, usually talaga pang mga tablet, ang pinaka the best na binibigay nila for a budget tablet is 4 GB of RAM. May nagsasabi dito, especially sa post, Lods, ano siya nakita ko 12 GB of RAM nakapost dun Again, sinabing 12 GB because of the extended RAM. Pero hindi po natin i-count ang extended RAM when it comes sa ganyang scenario or overall specification. We will not count ang extended RAM. Always look or always prioritize the physical RAM itself. Yung mismong sinuksok nila dyan sa tablet na hardware. Yan talaga ang pinaka-importante na RAM na titignan natin. Especially yan po ang ginagamit natin for gaming and of course for multitasking. Yes, extended RAM is kind of big help when it comes sa multitasking. Pero for gaming, I think hindi siya ma-idol. Kasi kahit sagarin yan kung ano siya, kumbaga pag maglalaro kayo, useless yan mga idol. Kaya for me, the RAM itself, 4 GB of RAM, sa kanyang presyo, okay naman. Huwag kayo mag-alala, usable pa yan at nakapaglaro pa ako dyan. Ang maganda rin dito, hindi nila to tineruan ng 64 GB of RAM, which is, yun yung nakikita natin sa Samsung ngayon. Sa Samsung is Tab A9, I think 4GB64 is Wi-Fi, nasa 5,000 plus pa yan and 8 inches. Medyo, di ba? Ito kasi 128, 4,000, ba napakasulit. So yung 128 GB of internal storage niya, you can put some games pa naman dyan. Pero pag mga AAA games, I do not recommend na kasi yung siguro for gaming talaga minimum 128 yes, pero pag maglalaro kayo ng maraming AAA games, hindi, mamimili lang talaga kayo kasi ang Genshin Impact, ang full resources niyan is 40 GB. Tapos yung basic resources niyan is 26 GB. WUA is 40 plus. I think basic nun is 30 plus or 20 plus. Din, diba napakabigat na ng mga games ngayon. Kaya kung mag-install kayo ng AAA games dito sa tablet na to, I suggest only one. Tapos yung mga iba like ML, COD yan, pwede nyo naman i-download yung mga ML yes, pwede nyo download resources. Pero full download resources din ng COD, malaki rin mga idol. So again, pwede siyang panlaro, pero tingnan nyo mabuti kung ano talaga yung lalagay nyo laro dito mga idol, okay? For the battery, 7,000 mAh battery capacity. Nakikita ko na sa smartphone yan, 7K. Sumalit lang pala battery ng itel Vista Tab kasi 7K. No! Specs wise, yes, for a tablet, minimum na talaga at least is 7,000 mAh. And when trying that itel Vista Tab 30s, matagal naman din ang kanyang battery life. So binigay ko na yan sa tito ko. Tinanong ko, tito, kamusta naman ang battery life? Maganda ba? Ang sagot niya, na-enjoy niya ang Vista Tab kasi yun nga, ang ginagawa niya lang or day-to-day routine niya lang is watching movies, listening to music, Facebook. Tumatagal ng 1 to 2 days yung tablet. Depende kung ano talaga ginagawa niya. Again, the battery performance of your tablet depends on how you use it. Okay? So, kung talagang gaming, straight gaming, hindi talaga tatagal ang isang araw yan. Kung mga, alam mo yon yung casual things lang, tatagal po ng isang araw yan mga idol. Baka nga 2 days pa parang yun sa tito ko. So, the battery capacity is okay for a tablet device, especially for its price. Ang maganda pa dito sa itel Vista Tab 30s is meron siyang stereo speakers. So, malakas naman ang speaker niya and na-enjoy ko rin naman mankinig na when it comes sa camera, especially all tablet devices, when it comes sa mga ganitong presyuan, you can expect na low specs talaga sila sa camera. The main megapixel of the itel Vista Tab 30s is 8 megapixel and the front-facing camera is 5 megapixels. So, kung makikita nyo yung likod niyan, mukha siyang iPhone Pro Max. Triple camera setup pa siya. Pero in reality, hindi. Design lang yung dalawang yan or parang get up lang yan. I think isa is flash, yes. Flash yung isa. Isa is design tapos main camera. So, the quality is may expect mo yan for a budget tablet na hindi ganun kaganda, especially sa video. So, the purpose ng camera ng tablet is for video calling, ganyan talaga. Sino ba naman ang malakas na trip? Gagamitin mo camera ng tablet pag mamamasyal ka. Nak, ganyan ka niya, lalaki lang tablet mo ganito. Nak, picture ka, nak. Diba? I think ang ginagamit naman ng mga consumers when taking photos, especially
pag namamasyal or basic photography talaga is yung camera. Mas better pa ang camera performance sa mga smartphones nyo. Ang maganda pa dito sa Itel Vista Tab is meron siyang parang pambata, yung parang AI learning, parang yung kids zone, garang ganon, yung parang ano ba yung naalala ko nun? Yung meron siyang pang educational application. Yes, nakita ko K-12. So, kung gusto nyong, malaking tulong yan sa mga anak nyo. Kung gusto nyo magkaroon sila ng basic idea, pwede nyo silang gamitan ng application na makukuha nyo sa Itel Vista Tab 30S. So, again mga ka-J-Vlog, kung naghanap kayo ng isang tablet na bibigay nyo sa anak nyo, pang negosyo, pwede siya. Pang nood na movies, entertainment purposes, napakagandang i-suggest itong tablet na to. 11 inches na tablet sa murang halaga with 2K resolution, reasonable processor, reasonable RAM at ROM sa kanyang price. Dito nyo lang makukuha yung mura dito sa ating product link. Mura at bagsak presyo lang dyan ng Itel Vista Tab 30S. And for me, yes, napakasulit talaga na itong tablet na to. Kaya na pang hinihintay nyo mga J-Vlog, i-grab nyo na yung chance nyo makuha to ng mura ngayong payday sale sa online.